Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Mahalaga ang ginagampanan ng air defense sa seguridad ng isang bansa. Sinisiguro nito ang proteksyon ng isang bansa mula sa mga nanghihimasok at pag-atake mula sa himpapawid laban sa mga eroplano, fighter jets, helicopters, rockets, drones, missiles at kung ano-ano pa. Sa ngayon, tanging malalaki at mayayamang mga bansa lamang ang may kakayahang magkaroon ng ganitong klaseng proteksyon. Sa kaguluhang nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Palestine, naging maugong noon pa man ang ipinagmamalaki ng Israel na kanilang air defense system na Iron Dome. Subalit bakit tila walang nagawa ang Iron Dome sa sorpresang pag-atake ng Iran sa Israel? Hindi ata nito naharang ang mga missiles ng Tehran kaya tuloy-tuloy silang nakapagpaulan ng mga missiles sa Israel. Ano nga bang nangyari sa ipinagmamalaking Iron Dome ng Israel? Pumalpak nga ba ito? Noon lamang Miyerkules, muling ginulat ng puwersa ng Iran ang puwersa ng Israel sa pamamagitan ng pagpapaulan dito ng mga missile mula sa kanilang bansa. Nasa mahigit kumulang 200 mga ballistic missiles ang pinakawala ng Iran patungo sa iba't ibang mga syudad ng Israel. Sa kabila naman ito, ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, tiyak umano na pagbabayarin nila ang Iran sa ginawa nilang ito at sa kasalukuyan sila ay naghahanda para sa kanilang mas malalang paghihiganti. Hindi naging malinaw sa mga ulat kung ilan sa mga missiles na ito ang naharang ng ipinagmamalaking Iron Dome ng bansa at ayon sa kanilang pamunuan, ito na umano ang pinakamalalang pag-ulan ng missile sa Israel na pinigilan ng Iron Dome ngayong taon. Ayon sa Iran, tagumpay umano ang kanilang naging pag-ataking ito at nasa 80% ng kanilang mga missiles ang hindi napigil ng Iron Dome at direktang tumama sa iba't ibang bahagi ng Israel. Makikita sa mga videos na naglabasan ngayon sa internet kung paanong pinalipad ng Iran ang kanilang mga missiles patungong Israel. Ang ilan ay bigla na lamang sumasabog habang ito'y nasa himpapawid pa lamang dahil sa naharang ito ng Iron Dome. Subalit iilan lamang umano ito at marami pa din ang tuluyang bumagsak sa kanilang bansa. Bukod sa ginawang pag-atake na ito ng Iran kontra Israel, noong nakaraang linggo ay pinaulanan din ng missile ng Hezbollah ang Israel at muli bigo ang Iron Dome na saluhin ng mga missiles na ito at ayon sa Hezbollah, tagumpay umano ang kanilang ginawang pag-atake. Ayon pa sa Hezbollah, ito na umano ang pinakamalalang pag-atake na ginawa nila na laban sa Israel na talaga namang pumasok ang halos lahat ng kanilang missiles sa kaloob-looban ng bansa nang hindi napipigilan ng ipinagmamalaki nilang Iron Dome. Nagpakawala ang Hezbollah ng maraming bilang ng mga rockets noong araw na iyon at pinuntirya nila ang mga syudad sa Israel, partikular na ang Haifa at Carmel. Ang pag-ataking ito ay talaga namang nagpanginig sa air defense system ng puwersa ng Israel. Dahil dito, para sa maraming mga eksperto, senyales umano ito na hindi na kaya ng Iron Dome ang mga mas advanced na rockets at missiles na dadapo sa kanilang bansa. Hindi na din umano nakakasiguro ang Israel ng sapat na proteksyon ng kanilang bansa mula sa ipinagmamalaki nilang Iron Dome. Kilala ang Hezbollah at Iran na gumagamit ng mga advanced na armas na maaaring hindi na katulad ng mga ginagamit nila noong magsimula pa lamang ang kaguluhan sa rehiyon. Hindi din katulad ng Hamas, ang Hezbollah ay may mga makabagong missiles, drones at mga precision-guided munition na masusing ginawa at pinag-aralan ng bansang Iran bago nila ito ipadala sa militanteng grupo. Ito ay nagpapatunay na hindi na lamang advance ang kanilang mga gamit kundi nakakasiguro din ng Israel na maraming nakatambak na ganitong klaseng armas ang Hezbollah sa kanilang mga arsenal. Sa katunayan, ayon mismo sa nakuhang datos ng Israel Defense Forces, ang Hezbollah ay may nasa 150,000 mga rockets at missiles. Kabilang pa ang nasa libo-libo din ng mga precision-guided missile na maaaring marating kahit pa ang pinakamalayong bahagi ng Israel.
Isa din sa maaaring tinitingnang dahilan ng pagpalya ng Iron Dome ng Israel ay dahil sa hindi nito napaghandaan ang maraming bilang ng mga missile at rockets na dapat ay haharangin ito. Ayon noon sa Hezbollah, kung sakaling umabot na sa full-scale war ang laban sa pagitan nila ng Israel, tiyak na pauulan na nila ng missile at rockets ang Israel na siguradong hindi kakayanin ng kanilang Iron Dome. Ang Iron Dome ay kaya lamang humarang ng mga smaller scale attacks gaya na lamang ng pag-atake ng Hamas, pero hindi nito kayang harangin ang high precision at coordinated strikes mula sa Hezbollah. Sa katunayan din, naging malaking pagsubok para sa Israel kahit noon pa man ang lumalaking bilang ng mga high-precision missile at rockets ng Hezbollah. Kahit noong nagsisimula pa lamang ang kaguluhan sa rehiyon, marami din ang nagsasabi na maiiwasan sana ang mas malalang pinsala sa Israel kung napabagsak ng Iron Dome ang mga missiles na pinakawalan ng Hamas. Noong Oktubre ng nakaraang taon, nagpaulan ng Hamas na mahigit sa 3,000 rocket missiles mula sa Gaza na ikinasawi ng nasa 1,200 katao sa Israel. 2,000 sugatan at mayroon pang 150 na dinukot ang Hamas sa ground troops. Napaulot na 22 Amerikanong napatay at 3 Pilipino. Nasurpresa ang Israel sa ginawang pag-atake na ito noon ng Hamas sa kanilang bansa. Hindi man lang nila natunugan na may plano pala ang Hamas na gagawin ito sa kanila. Habang nagpapaulan ng rocket missiles ang Hamas sa Israel ay napasok din nila ang smart fence o ang security wall ng Israel na nakatalagas sa kahabaan o paligid ng border ng Israel-Gaza na nasa 60 kilometro ang haba. Sinasabing mahirap na malusutan ang pader na ito na yari sa bakal na may sobrang talim ng mga barbed wire sa ibabaw nito. Liglig ng cameras, sensors, remote control machine guns at observatory towers na nagmamanman lagi sa kapaligiran. Kahit sino pa man na dumaan sa lalim ng lupa o nakagawa ka man ng tunnel ay tiyak na hindi pa din makakaligtas sapagkat mayroon itong radar na makakadetect sa iyo bago mo pa magawa ito. Bago nakapasok ang Hamas sa security wall ay nagpalipad sila ng commercial quality drones na naghulog ng bomba sa mga observatory towers nito. Sabog at kaagad ang mga bantay na kaunti pa lang noong pagkakataong iyon. Matapos nito ay dumating na din ang puwersa na panlupa ng Hamas na armado din ng baril at granada na lumusot sa mga gaps ng defense wall. Kasunod nito ay binangga ng isang bulldozer ang isa sa 8 gates ng nasabing iron wall upang bigyang daan na makapasok ang mga vans na may sakay na mga machine gunners. Ito ang pumuksa sa 200 katao na kabilang sa 3,000 na nagsasaya sa isang music event na nagaganap noong pagkakataon na iyon sa Negev Desert. Tila hindi din na-detect ng Iron Dome ang mga paparating na missiles at drone mula sa Hamas. Ito ay dahil low-flying at cheap missiles pala ang ginamit ng Israel. Kasunod nito ay may mga hang gliders at paragliders na naghulog din ng bomba. Gumana ang Iron Dome, subalit huli na ang lahat. Ang Iron Dome ay naibang proteksyon kumpara sa ibang mga air defense system. Ito ay pinagtulungang idisenyo ng bansang Estados Unidos at ng Israel. Ito ay ginawa bilang proteksyon sa mga short at medium range na mga rockets mula sa kanilang mga katunggali tulad na lamang ng Gaza. Idineploy din ito upang harangin ng mga rockets na mula naman sa Hezbollah sa bansang Lebanon. Ang sistemang ginamit sa Iron Dome ay may kakayahang alamin at sirain ng anumang klase ng rockets bago pa man ito tuluyang bumagsak sa teritoryo ng Israel na ngayon ay tinuturing na pinaka-epektibong anti-missile system sa buong mundo. Ang sistema nito ay binubuo ng 3 bahagi. Una ay ang design at tracking radar na ginawa ng Elta Defense Company. Pangalawa ay ang battle management and weapon control system na dinisenyo naman ng Empress System Software Company. At ang pangatlo naman ay ang missile firing unit na ginawa ng Rafael Advanced Defense Systems Ltd na isang defense technology company sa bansang Israel. Una itong dineploy ng Israel noong pang taong 2011 subalit dumaan muna ito sa napakaraming mga trials at testing procedures mula 2008 hanggang 2010. Sa ngayon ay mayroon na silang 10 mga batteries na nakakalat sa iba't ibang parte ng Israel para sa mas tiyak na proteksyon. Ang bawat Iron Dome battery ay mayroong mga radar system, battle management system at 3 hanggang 4 na missile units. Ang radar na ito ay katulad ng radar na ginagamit sa mga makabagong fighter jets. Ito ay ang Advanced Electronically Scanned Array na radar. Ang bawat Iron Dome battery ay mayroon ding 20 Tamir interceptor rockets na ang bawat isa ay nagkakahalaga ng halos $20,000. Ito ay pinagawa pa ng Israel sa radio na kilalang gumagawa ng mga advanced military weapons sa Estados Unidos.
Nagkakahalaga noon ang kontrata sa pagitan ng Israel at ng radio ng halos $149 million. Bawat Iron Dome battery may kakayahang tumira na hanggang nasa 70 milya ang layo. Ang bawat Tamir Interceptor rockets ay may bilis na 2.5 times sa speed of sound.